Hey, hi again sa inyo dyan mga titos and mga titas. Welcome again to the channel. So, for today, yung gagawin natin is magsiset up tayo ng sound card, which is the V8 sound card. Alam ko marami na nakakaalam nito sa inyo at nakakakilala sa V8 sound card kasi ito yung sikat na sound card pag nagsisimula ka pa lang kasi nga madali siyang gamitin at budget friendly pa. So, sa isang ano ba yun, yung social media account ko, kaya akong followers na nag-request na ipakita ko na yung pag-set up ng V8 papunta sa PC. So, hindi ko na babakita kung paano i-set up yung sa cellphone kasi alam ko marami ng may alam sa inyo kung paano gawin yon. So, ngayon kasi may siya siyang problema, nakabili siya ng V8, tinry niya daw, hindi gumana sa PC niya. May sound naman na lumalabas galing sa sound card pero hindi nakaka-capture sa audio sa recording interface na gamit niya sa PC niya kasi nag-game streaming siya sa PC. So, isa sa mga sikat na games na nilalaro ngayon. So, papakita ko sa inyo, share ko na lang kung paano siya i-set up papunta sa PC at kung ano ang gagawin pag hindi siya gumana sa pag first na kinonect mo siya sa PC. Okay, so hindi ko na patatagalin, proceed na tayo agad doon. So again, this is the V8 sound card. So sa likod, meron tayong Live 1, Live 2. So dito ka magko-connect pag gagamit ka ng cellphone sa pagre-record or pagla-live stream. Then may accompany instrument ka dito. So accompany instrument, pag gagamit ka ng background music. So dito ka magko-connect gamit ng PC mo, laptop, or isa pang cellphone. Or pwede mo rin siyang i-connect sa Bluetooth kasi Bluetooth ready na rin yung V8. And then next to that is the charging port. So dito ka mag-charge. And then next the earphone speaker. So dito ka magko-connect para ma-monitor mo yung sound na pinoproduce ng V8 at marinig mo rin yung sinasabi mo. So dito sa headset, dito pwede kang mag-connect ng headset na may mic. So all-in-one na siya, mamomonitor mo na yung sarili mo, yung sound niya, at saka pwede kang magsalita directly sa mic ng headset na gamit mo. Dito, condenser mic. Siyempre, dito ka magko-connect ng condenser mic. At yung huli is the dynamic mic input connection. So dito ka na magko-connect ng dynamic mic, yung regular na microphone. So ngayon, yung gagamitin natin dito para ma-connect sa PC is the charging port. So pag sa PC, sa na-try ko, dito ka dapat mag-connect sa charging port niya. So nag-charge na siya at naglalabas pa siya ng output papunta sa PC mo kung anong mang interface ang gamit mo pang live stream or pang recording. So hindi natin patatagalin pa ulit, proceed na tayo agad. So yung gagamitin natin is micro USB na pang charge. So hindi na ito yung kasama ng V8 dati kasi nga itong V8 na to ng sa akin mahigit isang taon ko na itong ginagamit. So buhay pa rin siya, gumagana. So extra to na pang charge ko sa isa kong cellphone. So ito na yung gagamitin natin para medyo mahaba. So proceed tayo. So syempre i-connect natin siya sa charging. Ayan. Then connect natin sa baba natin konti. Okay, so then connect natin sa PC. Yun. So nag-charge na siya. So i-on natin. Pindutin mo lang ng 3 to 5 seconds. Ayun. Nag-on na yung V8 natin. Okay? Okay, so ngayon na naka-on na siya, then naka-connect na rin siya sa PC, di ba? So punta tayo ngayon sa interface na ginagamit nung follower na nag-request. Then ito rin yung ginagamit ko pag nagla-live stream ako sa Facebook dati, gaming, Mobile Legend. So naka-on na siya, so set up natin siya ngayon dito sa PC. So punta tayo dito sa PC ko. Okay, na-set up ko na yung OBS Studio na kagaya rin ng ginagamit ng follower ko na nag-request ng video na to. So,
nakaset na ako dito, gagamitin natin. May mga scenes na kasi ako naka-set up sa OBS ko. So gumawa ako ng bago. Scene 6 yung gagamitin natin. So meron na ako dito ang display capture. Siyempre para ma-record ko yung ginagawa ko dito sa PC. So then dito, since naka-on na yung V8 natin at set up ko na, so nalagyan ko na ng ano ba yun, yung condenser microphone, na connect ko na siya. Then may headset na akong naka-set up for monitoring. So set up muna natin to yung sa OBS. So yung gagawin natin dito is maglalagay tayo dito sa plus sign muna. Then punta tayo, mag-set up tayo ng audio input capture. So dito tayo mag-set up na yung audio input natin ay manggagaling sa V8. So pangalanan lang natin to V8. Para mas madali tayo for this video purposes only. So para mas madali. So V8. Okay. Then for set up tayo ng audio output capture. Assign ulit. Audio output capture. So lalagyan lang natin ng V8.1. Okay. Then set up din natin siya for speakers na V8. Okay. So ngayon, na-set na natin siya. So ang mic na gamit ko ngayon sa cellphone na gamit ko is the wireless microphone na gamit, or wireless microphone ang gamit ko ngayon sa pag-record ng video na to directly sa cellphone. So ngayon, isi-set natin na yung audio ng recording na to ay dito na manggagaling sa PC, dito sa OBS, para marinig nyo yung audio na manggagaling na sa V8 papunta sa PC. Okay, so set up ko lang, mabilis lang. Okay, so yan. Yung audio na naririnig nyo ngayon ay dito na galing sa PC, galing dito sa V8. So malalaman nyo na may pumapasok na audio sa PC nyo papunta sa OBS galing sa V8 dito sa graph na to. Yan, kung nakikita nyo, pumapalo yung graph. So pwede nyo siyang hinaan para wag naman masyadong malakas pag nagre-recording kayo, or kapag nag-live stream. So kung naririnig nyo na yung boses, so ibig sabihin pumapasok yung sound ng recording natin galing dito sa PC. So yung camera na gamit ko ngayon is still ang cellphone ko. So yung audio dito na nanggagaling sa PC, dito sa tawag dito sa OBS Studio. So para mas makita natin na may audio talaga na pinuproduce galing dito sa V8, so maglagay tayo ng background music. So gamitin natin tong isang cellphone ko pa. So on natin yung Bluetooth. So i-Bluetooth ko na lang yung sound natin or background music. So punta tayo dito sa YouTube. So hanap tayo ng magba-background music ito para trending. At isa pa pala, para pag nagsasalita kayo na may background music kayo, mag-fade siya pag nagsasalita. Gamitin nyo yung dodge dito sa V8. And then wag nyo kakalimutan yung middle knob na may label na record. So wag nyo yung kalimutan na lagi iset sa maximum para may sound yung recording nyo or yung live stream nyo. And then, ang music din, pag may background music kayo, yung knob na may label na music, huwag nyo rin kalimutan na i-max. Then, pag
nagla-live na kayo at gusto nyong i-adjust yung sound na naririnig ng mga audience nyo sa live nyo. So dito kayo mag-adjust ng volume sa music. Or kung gusto nyo malakas talaga yung sound, i-maximum nyo. Then kung gusto nyo naman na medyo mahina lang yung naririnig nyo na monitor ng boses nyo at ng background music nyo, so sa monitor kayo mag-adjust. Yan. Para hindi masyadong para hindi masyadong malakas sa tenga nyo yung salita at saka background music nyo, or pag may sound pa yung nilalaro nyo. So dito kayo sa monitor mag-adjust ng volume. So ayan, yan yung setup. Kita nyo naman may, sa V8 na sinet up natin ay may pumapalo na sound at naririnig nyo naman siguro yung sound ngayon. So ganun lang. Pag nag-set up kayo sa PC, sa charging port kayo mag-connect papunta sa PC na ginagamit nyo, or sa laptop man kung laptop yung gagamitin nyo. Pero pag sa cellphone, sa Live 1 or Live 2 kayo lagay ng output papunta sa cellphone. Kasi pag doon kayo nag-connect sa Live 1 and Live 2 papunta sa PC at saka sa laptop, so may posibilidad na hindi siya masyadong makapture kasi nga sa PC at sa laptop separate yung connection ng audio at mic. So ewan ko lang sa mga bagong laptop ngayon, kasi sa laptop ko tinry ko siya sa headphone connector, doon ko siya kinonect dati kasi yun lang naman yung pwedeng mapagkonikan pag may 3.5mm na jack sa headset. So doon ko siya kinonect, hindi masyadong nagka-capture kahit ilang ulit ko pang i-refresh or i-restart yung V8 ko. So kinonect ko siya doon sa charging, doon gumana siya. Kahit ngayon dito sa PC ko, so doon tayo nakakonect ngayon. Okay, so hanggang dito na lang siguro yung video natin. Sana may napulot kayong kaalaman kaalaman sa pag-setup. So sa kay Jai sa nag-request ng video na to, popost ko to sa YouTube account ko, then sa TikTok account ko rin. So sa TikTok siguro medyo adjust ko lang kasi pag masyadong mahaba hindi naman kinukuha lahat, kina-capture lahat ng TikTok. So hanggang dito na lang, salamat. At sa papala, bago ko tapusin yung video dito sa YouTube channel ko, pag di ka pa nakasubscribe at gusto mo ring makapanood ng mga ganitong klaseng video or kahit for entertainment videos, huwag mo kalimutan ipindutin yung subscribe button dyan sa baba. At kung gusto mong ma-update rin na sa mga bagong updates ko, so pindutin mo na rin yung notification bell dyan. So then leave a comment, leave a comment kung ano man yung sa tingin mo yung impression mo sa video na to, or yung gusto mong sabihin, kung maganda ba o pangit. Leave a comment, ayos lang para ma-improve ko naman yung mga videos ko. So again, salamat. Take care. God bless. Ciao.